hindi pa rin ako na-convince doon. Hindi ako na-convince sa mga kwento-kwento nila about Holy Ghost. Hindi ako na-convince. Dahil ayaw ko mga maging ipokrito, nagpagkatotoo talaga ako. Hindi ako interesado sa Holy Ghost. Kaya nung binigyan ako ng ultimatum na i-kick out ako sa Bible School, may mga mananampalataya na hindi sumuko. Maging yung aming faculty members, di sila sumuko. During na nagtuturo, ay nilihas ako. Kaya importante po yung lihas ng ating mga elders. At napakapalad natin pag mayroong naglilihas sa akin. Hindi ko kayang patunayan ang Holy Ghost kung hindi ko na-experience ang Holy Ghost. Amen. Maging kayo mga kapatid, hindi niyo pwedeng patunayan ang Holy Ghost kung hindi rin kayo naka-experience kung ano yung Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost, hindi lang yung nagsasalita tayo ng iba't ibang luka. Yung Holy Ghost makikita sa ating buhay na nagbabago ang ating mga buhay. Amen. Tama po ba? Nilihas ako? Wala yan. Hindi obra yung lihas sa akin. Pero yung nilihas na yung puso ko, mga kapatid, hindi na kamay ng tao ang naramdaman kong lumihan sa akin. Kamay na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit gaano ka pala katapang, kahit gaano ka pala kasama, kahit gaano ka pala kapangit ang ating attitude, mga kapatid. Hallelujah, pag ang Panginoon ang ihipo sa ating puso, walang matigas na puso sa ating Panginoon. Praise God! Sinukuan ako ng maraming estudyante, sinukuan ako ng ibang pastor, pero yung Diyos, hindi ako sinukuan, mga kapatid, na mabigyan ng pagkakataon na makilala ko siya. Hallelujah. Then, when I feel the Holy Spirit of God, number 1 ako noon, Sister Beth, na mangunguna na sa harap ng pulpito. Amen. Hindi na ako nahihiya, Brother Sean. Hindi na ako nahihiya magpalakpak. Hindi na ako mahiyang mag-praise the Lord. Hindi na ako nahiyang mag-hallelujah. Mag-aawitan pa lang. Ako na ang number 1, pinakamalakas magpuri sa ating Panginoon. Hindi ako binago ng estudyante. Hindi ako binago ng pastor. Pero salamat sa Espiritu Santo ng ating Panginoon na kayang